Mayong hapon sa tanan. Puloy ang dayon. Praise the Lord. Giandam sa Ginoo samtang kita naapata diri. Pero gisugo ta sa Ginoo samtang nagandam siya, magdala ta mga kaigsunan o kalag. No, magdala tag kalag para sa himaya sa Ginoo. Hallelujah. This afternoon mga igsoon, discipleship A to Z. Gapadayon ang atong leksyon sa discipleship, and hopefully we are reviewing and practicing, learning. Kay bisag kung saan pa nimong practice sa messages, if you are not learning the messages, useless. So dapat imo jud gi-learn mga igsoon. Nanata sa separation number 3. Separation number 3. So ato ning tukion karong hapon ang separation number 3. Let's all stand. Magampo ta. Among langitnon ning Amahan, nagpasalamat kami Lord nining kahaponon. Adlaw nimo Lord nga kami naghimaya diha kanimo, and thank you Lord for gathering us together in this place. And thank you Lord for choosing us to become part of your church here in Lighthouse Bible Baptist Church. I pray that you bless each and every one with wisdom as we listen to the message that you are going to give us this afternoon, O Lord. And I pray that you use me, empower me to preach your word, O God. And I pray, dear Lord, that you cover us with your precious blood. Protect us, dear Father, na may mga saba unya nga ibutang ang yawa, dear Lord, sa among palibot. I pray that you will take care of it and help us, dear God, na makapaminaw mi og tarong sa imong mensahe karon. Thank you so much, dear God, for your glory we pray. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Ang title nato mga kaigsunan karong hapon nga ato ang i-discuss is Separation from the World. Separation from the world. So unsa may buhaton nato aning separation from the world. I would like you to open your Bible to the book of Galatians as our opening verse so that makasabot ta nganong kinahanglan man ta mo separate sa kalibutan. Well, maminaw ta mga kaigsunan sa isulti sa Galatians chapter 5 verse number 19 to 21. I will read with your eyes. 19 to 21. The Bible says, "Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like. Of such which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God." May God bless His word. Mga kaigsunan, gisgutan ang tanan na mga kalibutanhon nga mga bati, nga mga kinaiya, mga kaigsunan, nga makita nato sa atong pagkakita before tanaluwas. Present manitanan. Do you agree with me? Nganong present manitanan ang gisgutan diri? Because these are the works of the flesh. Ang dili ra maapektuhan ani ang walay flesh. Walay lawas. Meaning you do not exist. But if you are a human being, kani tanan gisgutan sa Bible na ani built ini sa atong pagkatao. Tungod ni sa kalihukan ni Satanas sa atong kinabuhi, sa dihang na-fall ang man. Mauni ang gipangbutang sa yawa, mga igsoon. And just try to imagine, kung dili ka maluwas, magpabiling ka ingon ani nga klase nga tao. Mauni nga klase nga mga kinaiya, nga gibutang sa yawa, nga timailhan, nga kanang tawhana, cannot inherit sa kingdom of God. So what will happen to the Christian, saved na, but still have these characters? Malangit siya, di? Malangit siya, di? Malangit. Kay salvation naman atong gisgutan.
kung tinuod gyud siyang luwas, pero wala siya nag-adhere sa pulong sa Ginoo, wala siya nag-participate anang putting off and putting on, pwede man na. So tulubago na niya sa Ginoo unya inigabot sa judgment seat of Christ. Amen? So you are going to face a very shameful moment dito sa langit. Hilaliman ka, wa kay madawat gyud. Unya tanan nimong binuhatan na sunog. What a shameful moment. Tuwa na ka sa langit. Di na nimo pwede makanabitang ma-change. Di na ka pwede nga mo repeat para munindot ang sunod nimo nga pag-exam dito sa Ginoo. Wala na. Muna diri pa lang mga igsoon, ato na ning trabahoon, bantayan ni nato kani nga mga pamatasan nga naa na sa ato daan, works of the flesh. We are still in the flesh. But, praise God, naay ni puyo sa atong kinabuhi to control our flesh. And that is the Holy Spirit, which is more powerful than our flesh. Sa ato pa pwede niya i-control ang atong kaugalingon igsoon pinaagi sa pagsalig sa balang espiritu nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diha ta dapat malipayon. Mga Kristohanon, amen? Para ma-exercise na to ang message gani nagbuntag, ang gugma mga kaigsunan mo gawas ra siya naturally. Because we have trusted God and we are obeying His word, mga kaigsunan. Alright? So, how are we going to separate with these characters? Dapat ato magbuwagan man ni nato. Dapat wagtangon gyud ni nato sa atong kinabuhi kani mga pamatasan nga dili makasulod sa gingharian ang magdala ani or ang nakaangkon ani. Ilaliman ka anak mga kaigsunan, kinaiya sa dili tagalagit, gidaladala sa tagalagit. You do not understand what you are doing. You are a Christian, but your character is the character of the devil. So you need to learn this one, mga igsoon, kay ngano, importante yun nga mahibawan na to, para mahinay-hinay na natong tangtang kani mga pamatasan nga, maoy atong kinaiya before we got saved. Na hinaot pa, nga wala na ni unta karon. So kung naa pa ni mga igsoon, sa atong pagbasa kaganina, naabay karakter diha nga murag, I have this. I have this. I have this. Naa pa na, O trabahoon na to ni. Dili man na nato pwede nga isalig sa Ginoo tanan mga igsoon, Lord, tangtangan ni. Nya ikaw di ka mo tangtang. Imo giingnan na Ginoo, Lord, tangtangan ni mga kinaiyaha, Lord, wa ko nagkinahanglan ani nya ningon na Ginoo, hubua. Lord, tangtangan, Lord, ningon Ginoo, hubua. Lord, tangtangan lagi, Lord, wa pagid natangtang, hubua. Di makamuhubo pod. Unsa pagkatangtang? So, na nga, it is our part, mga igsoon, to put off so that we could put on the new man. So, sa ito buhaton, number 1, we ought not to be of the world, though we are in it. Remember ha, lahi nang we are in the world, o we are of the world. Asa man ta kung watas kalibutan, kanang pag-ingon sa Ginoo, be separate, ayaw ipon sa kalibutan, asa man ta maghimutag atong kalibutan lain. Whether you like it or not, we are in the world. Naata diri sa earth. But ang giingon sa Ginoo, do not be of the world. Lahi na ang of og in. Nasabta na to, wa may lain. Wa man ilisi sa Ginoo, wa man giingon sa Ginoo nga maghimo kog laing earth. Unya ang tanang maluwas ibalhin nako sa bag-ong earth. Wa pa. Amen. So naagi hapon ta nagpuyo aning karaan na kalibutan nga gibuling-bulingan sa yawa, giguba sa yawa mga igsoon. Naagi hapon ta aning unod nga karaan nga maoy nagpakasala before, unya maoy gipuy-an sa atong kalag, wala giilisan sa Ginoo. Pero ang iyang tudlo mga kaigsunan, I will teach you and help you how to let those worldly characters nga makuha na sa imong kinabuhi. So, saan man na to? Number 1, ingon atong lesson,
We ought not to be of the world, though we are in it. So atong basahon, John 15:19. The Bible says, if ye were of the world would love his own. But because, take note, ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Yes, you are in the world, but God took you out of the world. So kato mga worldly characters, mga igsoon, you can remove that by the grace of God sa imong kinabuhi. Ayaw nagpailad. Ayaw pailad. Gikuan na ka, giilad ka sa yawa nga, ingon ana lagi ka. No, I am the child of God already. Na? Dili na ko anang anger. Kanindot ras kinabuhing way kasuko, way kalagot, way kayugot, kagaan sa kinabuhi. Kaysa ka na magsikag, kuput-kuput ana mga kanang mga karakter sa unod, mga kaigsuunan, nga sige lang ka pangitag away, pangitag bikil, kakapoy, ana. Do you understand? Mo na nga the reason, mga igsuon, nga dali ra ta masuko, because wa na to, ang gihabwa na to, pero ang kaban na apa man. Ang baol nagpabilin. So pag nanapoy nakasa na to, baol. Naman baol. So nagtigom kag bag-o. Mga bag-ong kasuko, kapungot in a Christian way, huh? Christian way. Dili na wala na taguan lagi. When the situation is settled, erase it. Ingon ang Ginoo, forgive and forget. Because if you're not going to use that concept, mga igsoon, that forgive and forget, tagtigumon gina nimo. Unya, mag-ihap pa ka. 1 point na ka, 2 points na ka, bantay ka. Uy, 70 times 7, pila ganina? 490 times the same mistake. Forgive. Katulo pa lang. Grabe, katulo na ka. 490 minus 3. 487. Yan, surrender na ka. Amen. Ang pasabot sa Ginoo na ay nalagi pa ka pagigihapoy. Keep on forgiving and keep on forgetting. Nyawa pa gyud gidritso sa Ginoo 490. Iya pa jud ka pa kompyuton. 70 times 7. Pa kompyuton pa gyud ka sa Ginoo. Lord, unyag di kabog mathematics. Keep on forgiving. Keep on forgetting. Ayog daladala ang karakter sa yawa, mga kaigsunan, kay kanang ang mga batasan, di kay na kaadtog langit, wa na dito, nganong imo man gamiton diri nga di makataga imperno. Tagalangit man ka, dapat imong attitude is tagalangit sad. Mo nagingon how nice to live with a person who is loving, who is kind, who is gentle. Di ba nindot kayo na ikuyog anang tao ingon ana? Pero kitagaan kita sa Ginoo chance to be angry, but not to the extent that you are going to hold grudge. Okay, no, abnormal siya na di ka masuko. Lagi, eksakto kayo. Pero sa imong kasuko, deal with it in a godly way. Kasaba nimo, ikaw magkasaba, tapos. Forgive and forget. Di ba mga ipasaylo? Di ikay pasaylo. Unya ino ba yun? Pasayloon di ka, bisig di ka mangayo. Anak mo ka. Di ka kabaw mga ipasaylo. Pero ay kabala ka, gipasaylo na ta ka. Latay style, ingon na na.
Be gentle. Ang Bible mga igsoon, di yun siya masipyat. If you're going to follow kaning guidance sa Ginoo igsoon, pagkanindutas kinabuhi lagi. Hinumdumi, naata nagpuyo sa kalibutan, but you should not be of the world. Ang batasan sa kalibutan wala na. Ingon ang Ginoo, gihabwa natin kadiha, giilad ra kasiyawa, gihugasan na taka. Imagine na ha, you cannot be saved if Jesus will not cleanse you with His precious blood. So unsa man ang nagpabilin nga mga bad characters diha sa imong kinabuhi, ilad na siyawa, ipahinumdum kung kinsa ka, claim the new person. Claim it, you are saved. Ang Ginoo na mismo nag-ingon, remember. You are not of the world, the Bible says, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. So para makapasakit ang yawa sa imuha mga igsoon, kay gikuha na kasi Ginoo diha, iya ka pahinumduman pirmi, kinsa ka before. Ikaw pod, di po ka muhawa ana. Wala na unta na. You are a new person. Klaro kayong gisulti sa Bible, no? If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Claim that. No? Kuan na, isurrender na sa Ginoo yung kinabuhi. Lord, akong flesh, Lord, gahikig Ikay sumbong ana sa Ginoo. O di ba Lord, imo na kong gi-change. Ang yawa Lord, gisigig kuan ni akong unod, unya akong unod pod ganahan pod. May pamayong kapatyar go ni Lord. Nya gisugo ra ba ka sa Ginoo, mortify the deeds. Na di ka mo mortify. Ikaw magoy mo patay ana god. Not your flesh, but the deeds of the flesh. So ikaw mismo mo take action. Kaya nagkasuko ni mo. Patyonon na ba nila ko? Ayaw na. O, daghan biya to. O, so tagsa-tagsaon to nimo mga kaigsunan. Tagsa-tagsaon, ilista to nimo sa papel. Ang mga patyonon sa akong kinabuhi. Ilista na. O ya, pagkahuman, pag namatay na, di ba, usually, butangan na yung ex, patay. Patay. Unya magbantay ka kang ano, mabanhaw na. Mabanhaw. Magbantay ka, ay jug ipabanhaw gyud. Hinay-hinayag patay. So usa ka nindot kay unahon diha kaning anger gyud, anger. Mao ni siya stepping stone nga manganak. So mo na patyag una para dili managhan. Na para di mahimong mature, because the matured anger, unsay tawag na to ana? O moagi na siya, grudge, bitterness, wrath. Mo na magmature na, mag-usab na iyangan, unya mura siya og variant ba? Magkagrabe. So mag-booster na sa gani. Mo na ang sala, pagpasagdan ni mo kuan siya, naa siya mo, usay tawag na sa COVID ka nang mo mutate. Naa siya ikaw galingong mutation sa imong espirituhanong kinabuhi, unya magkagrabe na siya. Kay sa una, masuko ramag ka. Nya, nadugay na, gipasagdan man nimo, manumbag naman ka. Unya pagkauman nakasumbag na ka, gidumtan pag yun nimo, nagmutate. Di ba ang uban mo patay na? Grabe mutation. Mo na nga ato patyon, anger pa lang, patya na mga kaigsunan. Amen? And so on and so forth. Sa hinay-hinay, kay loving naman ka, daghan na kay mausab imong kinabuhi ana. When love begin, makita nimo mga igsoon, ang kausaban sa imong kinabuhi, mga decision making nimo, daghan kayong ma-change. Number two, mga igsoon,
We ought not to love the world, nor the things in it. Do not love the world and the things of the world. Dapat ato ng kwan. Diha ta mo hate. Dili kay sa tao ta mo hate. Atong i-hate ang kalibutanhon nga gawi ug ang mga instrumento sa kalibutan, mga kaigsunan, nga makapahimo natong worldly. Amen? O karon, mingon ta. Internet pastor, I will hate internet. Really? Asa man mo i-post ni mong message. You should know how to identify worldliness. Kumiyon ka, Pastor, ang cellphone nakaingon, nakasala ko. Mao ba? O ang paggamit nimo? How can you call your family if you have no phone? So is it evil when you call your family? No. Labi na video call, makita na mong family. Oh, is it evil to call your family? No. But if you're using it in an evil way, pwede sad. So unsa may mupat yun diha? Ang phone? The evil inside you. Pareha lagod, kutsilyo gamit ka na sa balay. Pero pag ang evil may mugunit, ana, tiwas. Tiwas, gamito na og pagkutlo og kinabuhi, mga kaigsunan. So, depende na, mga kaigsunan. So, atong tangtangon, kaning mga evil deeds. Amen? So, dili na to higugmaon para dili mo puyo sa atong kinabuhi. Love not the world. We ought not to love the world, character of the world, and the things of the world. In 1 John chapter 2, mga igsoon, diri gi-instruct sa Ginoo. 1 John chapter 2, verse number 15 to 17. The Bible says, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." Mao na pagpasabot sa Ginoo, do not be of the world, doing the worldly things, embracing the worldly kanang sa tawana ways, embracing the worldly ways. Mao na dili nimo buhaton. Do not love the world, nor doing the things that are worldly. Ngano man, for all the things in the world ma-identify nimo, mga kaigsunan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, gihatagan ta sa Ginoo idea, kumiyo na Ginoo, love not the world. Unsa nga butang sa kalibutan nga dili na ko higugmaon. So, iyatang gitagag idea. Kana makadaot nimo. The lust of the flesh. That feeds your flesh. Lust of the flesh. Lust of the eyes. So, nakasabot na karon. Unsaon na yung pag-control imong cellphone? Lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Mao na, bantay na yung anak. Ayun na, patakaig pakaon diha og cellphone. Pastor, wa na ko gipakaon ng cellphone. Parehara na, love not the world. You need to monitor. Bona tan-aw na nimo kung pagamito nimong cellphone nimong anak, mas may na ay kanabitong kids protection. Di ba na mga kuan na parental kuan? O mga restricted sites imo nang ibutang sa cellphone sa imong anak, pero ang nakapait kani atong mga anak, maayo man kaayo mo.
ipa-inactive bright kayo niya, labi na diha mo magpatudlo. Makauulaw nga mga ginikanan. Saan mo pag-prevent nga hasta ka di ka kamao? Ikaw na may hinuoy dili pagamiton. Ikay di kasud. Baliktad. So daghan na kayo ang mga anak nato mo atong gitugutan nga magkat-on diha. Sir mo ginikanan typewriter ako taman. Proud pa kayo. Old school ko. Imong anak gilawog na nimo dito sa new school. Di ba? Careful ta mga igsoon. We are buying things that destroys our children's life. Amen. We are sustaining them and allowing them to be destroyed. Muna niyon ang Bible mga igsoon, it is reminding us that we could protect our children from the world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life destroys our children's life. And not only our children, kita sad. And in verse number 17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Pagkanindot ko ato mga anak, diha nato napatutok mga igsoon. What could build their life, and that is God and the will of God. So tanawa ha, basihin nimo mga igsoon. Ang imong anak nga gilamoy na sa kalibutan, sultiig will of God. Tanaw na to, malipay ba siya? Na? It is the will of God that you will read the Bible. Tanawa, ganahan pa ba na gilamoy na imong anak diha sa kalibutanhon? Muna ang kalibutan mga igsoon, naghimog mga devices para matukob ang atong mga anak. Their spiritual life will not grow. Muna ato sila tabangan. Bisan sila, wala sila kay bao nga na-devoured na day sila. No? But we love our children. And that is why we need to help them. We need to help them. We do not destroy them. We help them. It is very clear. Ang Bible nagsulti ng mga kaigsunan. When you are devoured by the world, klaro kayo na, active kay ka sa kalibutan. And you are going to sleep on God. So pag abot na sa panahon nga ang Ginoo gusto na musugo nimo, you have nothing. You cannot respond. Muna pag abot na sa atong altar call to give your response to the message of God, so may akong ianas tubangan. Amen? Kung siya ako ianas sa tubangan, ngawa man kay nasabtan. Yan isa ni mo ma-fake ang pag-anhi diri kay ang Ginoo baya imong istorya diri. Yan naman, ito lang kustubangan, bisang pilitin mong hagok diha, ya pag invitation mo, anhi ka diri, ano naman ka diri? Yan naghagok man ka dito. Ari na ko, tiwason pas doon. Paita ni mo. Ang pagani sa tubangan, ang pag-respond sa mensahe, nga gihatag sa Ginoo nimo, magpasalamat ka, magpatabang ka. Kay naay nasuwat nimo sa imong notebook diha, nga gi-implant sa Ginoo sa imong heart, gisuwat nimo, murag bugat nida, pangayuan kung nagtabang sa Ginoo, mo na ni ka diri sa tubangan. Di ka tiwason nimo imong katog. The world is our enemy. Ayaw mo og kumpiyansa sa kalibutan. Ikatulo og katapusan. We ought not to conform to this world, but be transformed by the word. Unsa man ang conform? Kana bang mo agree ka ba? Ayaw agree sa kalibutan. Mo man na ma-devour ka because ni agree ka. Ari ka agree sa pulong sa Ginoo. Amen? Para mo grow ka, ma-renew ka, pinaagi sa pulong sa Dios. Mamita na ni amen ka, you are agreeing with the Word of God. When you say, amen, I agree, and I will do that by the grace of God. Mo na ni agree ka, but you are conforming to the world,
how can you say amen to the word? Ato sabton ha, amen means naa kay giagrihan unya imo ginabuhaton jud. Amen is not an idle word. Amen is very important word for us to respond to God's message. Wala na sila ni amen. Mo na amen. Okay? Right. At ito sa Romans chapter 12 verse number 2. Romans chapter 12 verse number 2. The Bible says, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." It is very important, mga kaigsoon, kanang will of God yun. Very important yun na siya. Unya mao na gipaningkamutan og tabon og change sa yawa nga dili nimo ma-receive ang will of God. Nga naman, when you conform yourself to the world and when you listen to the will of God, it is totally opposite. Nya kibaw na kapag nakig-uyon na kas kalibutan, rejected na nimong will of God. Nga naman, ganahan biya ka sa kalibutanhon. Hinumdumi, diha kagikan, naanad ka diha. Dili na ka maglisod ba? Wa na kay praktison? Mabita na mga kalibutan na kanta, daghan kay kaoy. Kaya nga naman, di na kay praktison. Pero sa kantas Ginoo, ni sura kan taon kay praktison pa man. Wa ko na anad oy. Mo na lisod kaayo nato mga lagad si Ginoo because it is new. But whether you like it or not, mga kaigsunan, if you are conforming yourself to the world, the beat of the world, it is very hard for you to accept the beat of the spiritual songs. Di man na mag-uyon ang duha. The worldliness and the spirituality, or spiritual side and the worldly side cannot coincide. Naagi mapildi ana. So pag imo nang iatbang diha sa imong kaugalingon, kay ba mo kisay makadaog, kanang imong gikonpormihan. Kay ikaw may judge sa imong kaugalingon, ikaw may mo decider kung asa imong i-adapt. Mo na niyo ng Ginoo para di ka mapildi, para di ka ma-devour sa kalibutanhon, ayaw kumporme sa kalibutan. Do not conform to this world, but be ye transformed. Ganun kinala mo-transform? Kay worldly kadaan. Worldly kadaan. You need to be transformed by the Word of God. Para masabtan nimo unsa may kabubuton gyud sa Ginoo, the perfect will of God. Laliman ka na perfect will of God. So pag mao nay mabuhat nimo mga kaigsunan, hallelujah ang kinabuhi. Pintinindutag yun. Kita mga ginikanan, digin magsakit atong ulo sa atong anak. Kay atong anak, kamao na siya mo control sa iyang kinabuhi. Wa man nato sila bawali anang gadget. Do you agree? Pero kinahanglan kamao sila mo control. So kano sa man sila mabawalan sa panahon nga di sila kamao mo control. O mga parents, magkahiusa tani. Di ba kapoy nga masikag tago gadget? Kakapoy na sige tagtago o gadget. Gipalit ganin na aron gamiton niya taguan. Pero nga mapugos man tagtago. Tungod kay ang atong anak mao na gi-control sa gadget. Dili na sila mo ini-control sa gadget. You are allowed to play, but you should know the limit. Sa nang orasa, simba ugma, kinanglan, alas 9, pakapin, midya, alas 9 midya, kinanglan, hunong na ng gadget. Kaya ngano, para di ko magduka, ugma.
Pagkaninduta, bahala na, may hipos-hipos. Nga naman, kamao mo kontrol. Pero di kamao mo kontrol, ay hipos niya, og kapuyan nagkuha, o di na mo makuha, gyud. Mao na, di ba di sa nindot para ninyo? Yung mahipusan usa ka semana, usa ka semana, wa kay cellphone. Nya kinsa may mas mahasol ron, ang tagiya sa cellphone. So mas may na nga, ikay control, mo na nga, be ye transformed. Para dili ka mo kumporme sa kalibutan. You can enjoy, mga igsoon. And I hope you are doing that to your children. Ako sa office, nagi kanang kuan na ay drawer nga, ang Yahweh mo, come and go. Masuod yan ang cellphone, basta di maka-control si Timtim, ang iya cellphone, suod sa drawer. Ayaw jud tuguti, nga muuyon ka sa kalibutan. So this is about conforming, ha? Conforming into the world, na di nakakibaw sa kabubuton sa Ginoo. But if you're going to renew your mind with the Word of God, that's the time or the way that you can know the will of God. Now, the more you know the will of God, the more you do not conform to the world. And if you are not conforming to the world, that's the time you can think wisely and correctly. You can use your time wisely, and God will bless you and use you. Mga kaigsunan, that's the time you can see your life improving. Improving yun. Nga naman, na-separate na magkas kalibutan. Pero mo conform kay kas kalibutan, waka na separate, oy. James 4:4. James 4:4. Ingos Bible, ye adulterers and adulteresses, pag muhisgot tag adulterers and adulteresses, unsa man dayon masud sa tungunauna? Okay ba? Manita adulterers, adulteresses, di ba? Mga nakighilawas, ingon na mga kaiso na ito nauna-una. And we think bad about it. Pero kay ba mo ang gisgutan diri is spiritual adulterers? Kay ba mo that we could be an adulterer spiritually? So tiyan na mo mga kaigsunan, worldliness is a spiritual adultery. Worldliness. Lalimag ka, you are the bride of Christ. You are the part of the church. Unya, nagkuyog-kuyog ka siyawa sa imong kinabuhi. Muna gitawag, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Tanawa, asa may babae diha, asa may laki gisgutan diha. Kana si adulterer o adulteresses mo na laki babae. Pero gipoint man dito sa kalibutan, any gender that will choose to become friend of the world are called adulterers and adulteresses. Mo ni spiritual adultery. Mo na kung di ka mubuwag sa kalibutan noon, mga kaigsunan, adulterer and adulteresses. So dili lang kay babae biktima, hasta lalaki mabiktima. And that is very heavy, mga kaigsunan, para sa Ginoo, because ang yawa na maguna imong gi-involve sa imong kinabuhi good. Nasabtan na to. Kaning sala, mga kaigsunan, kanang mabuhat na to nga sala, gipakamatyan na sa Ginoo. Pero ikaw ang gipakamatyan sa Ginoo, nakikumpurme ka siyawa. That is adultery. And God is a jealous God. Mo na di na to
Mabasol ba nga, di ta i-bless bitaw? Di ta i-bless nga naman. Ningkuyog kaslain, ni ako imo pangayo ag support. O kamo, muhatag mong support sa iyong asawa nga ningkuyog silain. Kisa mabanahan din mo, kuan, musugot anak. For example ba, imong asawa ba, ningkuyog og lain, niya magkauman, magsingon, padadig kong kwarta, kay wala ko'y kwarta. Uy, kaayo. Sama mga bana mo, hatag mo. May sa imong Gcash. Di ba? Uy, banang tarong, uy. Abisag di tarong. Uy, banang mo support, uy, niya lain gikuyugan. Mo nang ginodili siya mga igsoon, mo support sa iyang mga anak nga ang gikuyugan ang yawa. Mo na naitabo, Allah, ito na paningkamot sa kalibutan. The more you do that, the more you will forget who saves you and who can help you. Mo na makita na to ang mga Kristohanon, wala na yun, wala na kasabot, sa purpose sa ilang kinabuhi as Christian. Huwag makita laing purpose mga igsoon, maggamit na sa Ginoo sa Ibanghilyo. Mo na nga itong kinabuhi yun, di na mo ibuwag sa Ibanghilyo. Whatever you do should be for the gospel. For the glory of God. Di harap mag-glorify ang Ginoo when you serve God through the gospel. Kaya mo man ang kaluwasan. Nasabtan na to igsoon. Mo na, pag maunay mo basihan pirmi, kuan ba ni, kana beneficial ba ang gospel ani? So, mo na pirmi ni mo, pangutan-on dahil sa mga ganyan, before you make decision, you are not conforming to the world. Ang imong gitagaag value gyud sa imong kinabuhi is the gospel entrusted to you by God. Panlitan mo, apil ko ani, kumusta ang akong Ibanghilyo? Kumusta ang Ibanghilyo ni Christ sa akong kinabuhi? Makuan ba? Matrabaho ba nako? Pananglitan dili. Di ko anak. Ganuman, that is not for me. That is the world's kuan kanang strategy to stop me from spreading what God wanted me to preach. Amen? So kung mao na imong karakter mga kaigsunan, you are totally safe. Safe kay ka sa imong mga decision making. So mo na kinahanglan bantayan nato. Unsa may angay natong palig-unon sa atong kinabuhi nga atong angay kanabitong bantayan nato pirmi. Aritas James 1:27. Mo na atong palig-unon. Kaning atong religion. Naman tayo religion. O sa religion ninyo? Ngayon, akong religion, Baptist. Di man na religion. Mo na atong pundok. Ang atong religion di ara sa Bible. The Bible says, mga kaigsunan, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Mao ni atong religion. Mao ni atong bantayan. O karon, sa imong mga decision making, capable ba ka and able ba ka mo visit sa fatherless and widows in their affliction? Unsay pasabot ana? Kung mo visit ka sa fatherless and widows in their affliction, dapat unsa man ka? Dapat di ka makapuno sa iyang problema. Dapat you are able to help him financially, emotionally, spiritually. Pinaka-importante. You are able. Di kay spiritual na kay ka. Ay, spiritual kay ka. Pagkahuman ka ng pinagutuma sa imuhang giadto. Kay afflicted God. Imo ra ingnon nga, sige lang kay ang atong pagtuo, luwason ta.
Yung ana murag hasta ka hapit na kanya kanon. Niminay ka, sige lang, kaya ang atong Ginoo, tangtangon ang imong kagutom. Unsay makatangtang sa kagutom? Literal nga tiyan gigutom. Kinahanglan lang literal nga pagkaon. Og tungod sa imong pagtuo, nakahatag ka. Are you listening? You're too much spiritual. Ang tanan na lang agion mo sa spiritual. Di ba na pwede? Yan, makapatubil kag spiritual. At tagaan mo ang spiritual fuel. Yan, sama, full tank? O, full tank. Sama ni sir, cash or card? Spiritual. Oh, spiritual. So, abli na. Ako'y gasoline boy. Ako po na nun. Wala yung tubili. Tubiloy, spiritual. Oh, lakaw na. Di ba? Don't make foolishness out of the spiritual things. Ang Ginoo kay bao ana mga igsoon nga naay material things that we need, naay kanang physical nato, kanang physical needs ba? Kay bao ang Ginoo. But dili nato pwede tangtangon sa atong faith. Do not be too much spiritual pero foolishness na imuhang faith. Mo man gingon si Ginoo diri mga igsoon nga kung ikaw ni kuan ka kanang nakakita ka nga nagkinahanglan pero imo ra siyang gipalakaw nga kana bitaw ikaw kintahay na kay pagtuo pero wa jud ka ni hatag niya, your faith is what? Dead. Because you did not meet the need. Ang imong pagtuo mo gitistingan, your faith is dead. O mo nang gingon si Ginoo diri. That is our religion. We should have that kind of faith that is able to release when it's needed. Faith that is alive. That is our religion. Amen? So, ang ikaduha, to support our faith is to keep ourselves unspotted from the world. Kaya ang kana mga spot, gibutang na diya spot, pero sala na mga igsoon. Kana mga sala nga mabutang sa yawa sa imuha, it will weaken your faith. So mahina imong religion, maguba imong religion. Do we understand? Kasi pasabot sa Ginoo mga igsoon. So we need to get out of the world. Wa jud kaayo di kayuhan diha gyud. Wa jud kayuhan diha. We are in the world, but don't be of the world. Meaning, do not do what the world is doing. Do not compete with the world. But consider that the world is our mission field. Muna di punta mangaway sa world pod. Kung naay man nag-away diha sa social media, ay nag-apil-apil. Usay na ba makatingkag dunggan ba? No? Kanang grabe na jud kayo bitaw nga mga istorya bahin sa nakahibaw tag unsay tinuod. Unya mo istorya diha mga nga dili tinuod ba nga klaro kayo nga makatubag ka ba ay nalagyod ay. There is nothing for you in those kind of platform to fight. Let's preach the word of God. And nag-apil-apil. Usay, matintal tag-apil, pero ay nalang yun. Kaya kaning matintal kag-apil, natintal yun ka. Pasabot na natintal ka, nasayop na ka. Amen? So this is our religion. Undefiled nga religion. Unya, dili pa yun sa tao. Before God and the Father. Master this one. Amen? And God is talking about faith diha, to visit the fatherless and widows in their affliction. Ha, ang pagtuo ni mo na nga gisgutan sa book of James. Di ba James man eh? Sa chapter 1 pag yun. Igabot ni mo sa chapter 2 mga kaigsunan. Nagisgot din diha about sa buhi nga pagtuo. So mo nagisgutan diha. Our religion is to strengthen our faith that could help the needy. So, para ma-strengthen na siya, part sa atong religion is to protect ourselves from the spots of the world.
Ato lang kuana, ato lang idepensa mga kaigsunan ang atong pagka-Kristiyano. It is our duty as a Christian. Kinaaman tayo responsibility to preach the gospel to every creature. Muna itong COD na to. So let's protect that. Pinaagi sa pagkuha na to sa atong religion. Oh, ay kalimot ha, what is your religion? Mauni imong religion. Dili, Baptist is your identity. You are identified as a Baptist. Gihulbot ta sa Ginoo gikan sa religion sa kalibutan, which is pundok, gibalhin ta sa Ginoo sa tinuod, undefiled religion, which is practice. Pinaagi sa pagtuo. So, muna ang ato ang lesson today. I hope nga dili ninyo kalimtan, mga kaigsunan. Separation from the world. So, unsa man nato pag-separate gikan sa kalibutan? Unsa may atong gikat-on karon? Number 1, we ought not to be of the world, though we are in it. So, lahi nang we are in the world, o we are of the world. Number 2, we ought not to love the world, nor the things in it. Do not love the world, nor the things in the world. So you can enjoy, but don't love it. So, pero obviously, naagi mga butang sa kalibutan nga, no gyud ta. Okay ba, natag-on sana? Nga dili para ato gyud. That's a no. So, dapat wala jud ka na. Okay? Number 3, we ought not to conform to this world, but be transformed by the word. Kasi pasabot na conform? Nakig-uyon ka. Ni-agree ka. Ayaw agree. Ayaw pagkig-uyon. Kaya mo uyon ka, meaning mubuhat jud ka. So, para di ka mo-conform sa kalibutan, be transformed. Be transformed. Topic for the next lesson. Next lesson na to, number 4 na ta sa separation. Ang title is Some Areas of Personal Separation. Some Areas of Personal Separation. So, muna yung itong topic karong Tuesday. Naka-learn ta? Separation is very important. Every head bowed, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us wisdom to know your message. I pray, dear God, that you allow us, O Lord, to remember. I pray that you let the Holy Spirit remind us, as you promise, O God, that the Holy Spirit is our teacher, and the Holy Spirit is the one that will remind us also sa among na-learn. We need this message, O God, because the world is constantly destroying our mind, our heart, and our life para mapalayo mi sa baluhaton nga imong gihatag ng Lord. I commit to you your people this afternoon. Please bless them, O God, to come, to seek for your help, and to ask guidance how to perform kaning imong mga gitudlo namo karon. Thank you, Lord, sa tanan nga imong gibadlong kanamo og pagtudlo karon. Please let the altar be prepared for them as they come. I pray also, Lord, that they must be willing to change what needs to be changed according sa imong gitudlo namo, Lord. Salamat kaayo nining altar call, and please bless them as they come for your glory in Jesus' name. Amen.